Sa Quezon City, binuwag para bigyang daan ang konstruksyon ng underpass. Dahil dyan nahihirapan ng tumawid ang mga pedestrian. Narito ang report ni Susan Enriquez. Panahon ni dating MMDA Chairman Bayani Fernando, inilagay ang footbridge na ito sa panulukan ng Quezon Avenue at Araneta Avenue para daw maging ligtas ang mga pedestrian sa pagtawid sa itinuturing na isang pinakaabalang intersection. Pero dahil sa ginagawang underpass, kailangan buwagin ang footbridge, bagay na nagdudulot ng peligro sa mga pedestrian. Kailangan kasi nila makipagpatintero sa mga sasakyan sa lugar na ito. Wala naman kasing inilagay na kapalit sa tinibag na footbridge. Nakakatakot kasi umipilis ng sasakyan. Hindi malaman tuloy mo, saan tatawid yung mga tao. Medyo nahihirapan kasi maraming sasakyan na dumadaan baka ma-accidente gano'n. Anong magsimula yung pagtatanggal o yung pag-alis ng footbridge, nadagdag yung problema sa trapiko yung mga pedestrian. Kailangan kasi namin yung protektahan yung kaligtasan nila habang tumatawid sila. Halos full blast na ang operasyon ng underpass. 2 lane na lang ang nadadaanan ng mga papuntang Quiapo dahil naghuhukay sa gilid ng kalsada. Bahagi ito ng road widening kapag sinimula na ang paghukay sa gagawing underpass. Nauna na nag-abiso ang DPWH sa mga pribadong motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta kapag sinimula ng konstruksyon ng underpass. 70% umano ng dumaraang sasakyan sa Quezon Avenue ay mga pribadong motorista. Para sa unang balita, Susan Enriquez reporting. Kaugnay po ng balita yung makausap natin si Ginoong Marnie Alquiza, Director for Urban Road Project ng DPWH. Director Alquiza, good morning po. Good morning, Igan. Opo, matapos matagaling yung footbridge sa panulukan ng Quezon at Araneta Avenue, may iba po bang ligtas na natawiran naman na maitatalaga ang DPWH sa mga tumatawid? Ang pedestrian natin, Igan, doon na lang sa baba kasi pinalis na yung hagdanan ng mga overpass na pedestrian. Hindi ba delikado yun dahil may ginagawa sa baba tapos dumadaan pa yung mga sasakyan? Sa ating plano, Igan, mayroon talaga tayong tinalaga na 2 lanes in both sides na dadaanan ng mga sakyanan. Oo. Kaya nga po, yung advisory natin noon, yung mga public vehicles na nang dadaan, yung mga private vehicles, they will take the alternate roads. Oo. Pero sa ngayon kasi, marami pa rin mga private na dumadaan. Hindi, yung mga concern namin yung mga tumatawid. So hindi delikado tumawid ngayon dahil nawala nga yung footbridge. Igan, marami tayong mga traffic aid dyan. Besides yung MMDA, marami tayong nailagay na traffic aid ng contractor na nag-assist. Yung mga may suot na may green. Okay. Pag nagawa na ho itong underpass na ito, babalik ho ba ulit itong footbridge, Director? Yes, Egan. Pero hindi na yan, footbridge na yan. Papalitan na. Ililipat sa iba yung footbridge na yan. So malalayo ang tatawiran ng mga kababayan natin? Of course, dahil nag-widen tayo, medyo tataas konti yung pedestrian overpass na yan. Tapos semento na rin? Simento na, Egan. Parang permanente na, hindi na ganitong bakal. Opo. Yung mga bakal nito, sana ilipat lang yung footbridge na to sa iba pang tawiran. Yes. Diba? Yun talaga ang plano ng MMDA. Oo. Dahil yan, sayang overpass na yan, MMDA property yan, ililipat nila sa iba, pero tutulong yung contractor namin. Okay. So, kamusta na yung proyekto? Nasa schedule ho ba kayo at napaikli ba yung panahon ng paggawa nito, Director? Opo, as of now, nasa 1.5% tayo. Positive percent tayo ng 1% din. Okay. Director, salamat. Good morning po. Thank you, Igan. Thank you. Director Marnie Alquiza ng DPWH. Rally ng mga magsasaka ng Hacienda Luisita at ilang militanteng grupo sa Maynila na uwi sa Karahasan. Sigaw ng mga magsasaka, ipamahagi na ang lupa sa kanila sa halip na magsagawa ng referendum. Narito ang report ni JP Soriano. Nakakaraan ang kahilingan, lupa, nabubungkalin. Dito sa makasaysayang Mendiola, itinuloy ng mga magsasaka mula sa Hacienda Luisita ang kanilang kilos protesta. Miyembro sila ng Unyon ng mga manggagawa sa agrikultura o UMA, pero habang nagrarally, nakarating sa Gate 7 ng palasyo ang ilang militanteng kabataan mula sa anak bayan na sumusuporta sa UMA.
Tinangka nila makapasok sa loob ng Malacanang. Nang di makapasok, nagmarcha sila papunta sa mga magsasaka. Doon na sila hinarang ng mga pulis, nagkatensyon at nagkatulakan. Nabalot ang tensyon ng magkaharap ang pulis at militante. Hinaharang, pero nakapasok din sila. Masama raw ang loob nila sa Korte Suprema na nag-utos na magkaroon ulit ng referendum sa mahigit 6,000 mga magsasaka ng Hacienda Luisita para mamili sa shares of stock o lupa. Ubus na raw ang tiwala nila sa Pangulo. Panawagan namin sa kanya, ilip niya ang TRO, ibasura ang stock distribution option, ipamahagi ang lupa sa amin. Ito rin ang gustong iapila ng gobyerno sa Korte Suprema, kaya magsasampa ng motion for reconsideration. Ayon naman sa legal counsel ng Hacienda Luisita na si Attorney Jean Asuncion, daanin na lang ng mga magsasaka sa korte ang pinaglalaban nila. Handa naman ang Hacienda Luisita na sundin ang utos ng korte. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Exclusive, abogado arestado matapos naman ng agaw ng taxi sa NAIA Terminal 3. At lalaking umaaligid sa bahay ni Halle Berry sa LA nitong weekend. Nahuli na. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita.